Ang militar ng Iran ay ganap na naparalisa sa loob lamang na ilang oras. Inilunsad ng US at Israel ang pinakamapanirang air campaign sa makabagong panahon, nagbagsak ng libu-libong precision munitions sa mahigpit na binabantayang missile silos at punong himpilan ng hukbong dagat ng Iran. Kumpirmadong nagbagsak ng bunker busters ang American B-2 bomber sa missile silo ng Iran at winasak ng US military ang IRGC headquarters. Dahil desperado silang itago ang ganap na pagbagsak ng kanilang militar, ipinapakalat ngayon ng rehimen ang isang kahiyahiyang kasinungalingan na sinira raw nila ang isang aircraft carrier ng US. Kahit sa totoo lang, hindi man nang lumapit ang kanilang mga missile sa carrier. Pinapatunayan ng record-breaking na pambobombang ito na halos mabura na sa mapa ang militar ng Islamic Republic. Ang pagbagsak na makinari ng digmaan ng Iran ay nangyayari ngayon. Nagsisimula ang kwento sa nakakatakot na detalye ng misyon ng B-2 bomber. Pakinggan ito. May bagong balita ngayong umaga tungkol sa makasaysayang misyon ng US at Israel sa Iran. Ayon sa matataas na opisyal ng depensa ng US, sinabi nila sa Fox News na 4 na B-2 bomber ang nagbagsak ng 12-12 ng 2,000-pound penetrator bomb sa mga underground na pasilidad ng ballistic missile ng Iran. Lumipad ang mga jet mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri na siya ring ginamit sa pag-atake sa Ford noong nakaraang taginit. 18 oras ang biyahe papunta pa lang at nag-refuel pa ang mga jet sa daan. Nakabalik na sa US ang B-2. Nagbagsak ang mga B-2 bomber ng 12-12 ng 2,000-pound bunker-busting bomb na kayang tumagos sa malalalim na pasilidad sa ilalim ng lupa. Ito rin ang mga bomber na tumama sa nuclear facility ng Iran noong Operation Midnight Hammer, gamit ang 40,000-pound bunker-busting bomb. Mas maliit ngayon ang payload, pero mas marami ang bilang. Heto ang isang nakakabahalang bagay. May ilang mahusay na analyst online na natukoy ang misyong ito in real time gamit lang open source na impormasyon. Sa kabutihang palad, hindi ito inilatala hanggat ligtas na ang mga bomber. Pero nakakabahala na kayang subaybayan ito. Kung kaya ng sibilyan, kaya rin ng kalaban. Bagong hamon ito para sa militar sa buong mundo. Pagkalampas ng B-2 bomber sa Atlantic, Central Command na mismo ang naglabas ng footage. Heto ang kanilang inilabas. Naglabas ang Central Command ng paliwanag sa unang 24 na oras. Alam natin na ang operasyon ay nagsimula ng 1:00 ng madaling araw Eastern Time noong Pebrero 28. Umaga noon sa Iran. Sa loob ng 24 na oras, winasak ng US ang mahigit 1,000 target gamit ang B-2 bomber, drone, Patriot, F-18, F-16, F-22 at F-35. Sigurado akong makikita mo lahat yon sa screen. At mahalaga ito. Tinitutukan ng US ang mga pasilidad militar, hindi ang mga pasilidad ng sibilyan, hindi ang mga pasilidad ng enerhiya, puro militar lang. Ngayon, ang militar ng Israel ang pumatay sa mga leader, gaya ni Ayatollah Ali Khamenei, hindi ang militar ng US. Nagbibigay ng intel ang US, pero Israel ang gumagawa ng aksyon. Dito natin lilinawin ng isang tanong. Bakit sa umaga sinimulan ng US ang operasyong ito? Madalas kasi sa gabi ang mga pag-atake. Ganon din ang nangyari sa Operasyon Midnight Hammer, Operasyong Venezuelan o iba pang maiisip mo. Kadalasan, gabi ginagawa ang mga pag-atake. Ngayon lang ito nangyari sa umaga dahil pambihira ang pagkakataon. Natuklasan ng US Intel na may 3 magkahiwalay na pagpupulong ang mga lider ng Iran, kabilang sa compound ni Khamenei noong umagang yon. Maraming matataas na opisyal sa bawat lugar. Masyadong magandang pagkakataon para palampasin lang. Nakakagulat din na inilunsad ito sa umaga dahil lahat, pati ako bilang YouTuber, ay inasahang magsisimula ito sa gabi. Hindi ganap handa ang mga Iranian para sa operasyong umaga, pero dapat pa rin silang kahit papaano ay handa. Alam nila na parang isa ito sa pinakamalaking armada, ang pagtitipon ng militar sa harapan nila. Dapat palagi silang handa kapag nakita nila yon. Pero kahit ganon, nang napansin ng US na may magandang pagkakataon, agad silang umatake kasama ang Israel. Napatay ng Israel ang kataas-taasang pinuno at halos 40 matataas na opisyal sa mga unang pag-atake, gaya ng alam nating na yon. Isa sa top priority target ng US ang IRGC headquarters at tiniyak ng US na wala na ito ngayon.
Kinumpirma ng Central Command ang malakihang pag-atake para sirain ang IRGC headquarters at malinaw ang kanilang dahilan. Ito ay direktang ganti para sa mahigit 1,000 Amerikano na pinatay ng IRGC sa nakalipas na 47 taon. Ayon kay reporter Jennifer Griffin, gumamit ang US ng mga Tomahawk para isagawa ang kanilang pag-atake. Ngayon, sa kabutihang palad para sa atin, meron talaga tayong ilang footage ng mga Tomahawk na lumilipad sa teritoryo ng Iran. Mukhang kamangha-manghang mga ito. Panoorin ninyo. Ngayon, hindi ko makumpirma kung ito mismo ang mga misyon na tumama sa punong tanggapan ng IRGC dahil napakaraming pag-atake ang nangyari ng sabay-sabay. Kamangha-mangha pa rin ang footage. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng Israel dito dahil may sarili rin silang malaking operasyon sa pakikipagtulungan sa US forces. Tinawag nilang operasyong ito na Roaring Lion. Kinumpirma ng Israeli Air Force na nagbagsak sila ng 1,000 at 200 pampasabog sa mahigit 500 target sa unang 24 na oras. Mahigit 200 fighter jets ang lumahok dito sa unang mga oras pa lang. Nagsagawa ng mahigit 500 sortie sa teritoryo ng Iran. Naglabas din ng IDF ng kanilang mga operational na plano. Tulad ng nakikita ninyo sa inyong screen, ang unang yugto ay wasakin ng mga air defense ng Iran sa kandurang bahagi ng Iran. Ang ikalawang yugto ay paggawa ng koridor para sa Israeli jet papuntang Tehran. At ang ikatlong yugto ay pag-atake sa mga pasilidad ng militar at pamunuan sa kabisera at iba pang lungsod. Isa itong textbook, Combined Arms Warfare na isinagawa ng perpekto. Narito ang video ng Israeli jet na tumatarget sa mga truck na may dalang Iranian ballistic missile launchers. Kinumpirma ng Israel na nagsagawa sila ng mahigit 30 strike laban sa ballistic missile infrastructure ng Iran. Para maintindihan ang laki ng nangyayari, ilalagay ko ang mga numerong ito sa tamang konteksto. Sa 12 araw na digmaan noong nakarang taon, nagsagawa ang Israel ng halos 1,000 sorties at tinarget ang Siyam na rang target sa loob ng 12 araw. Noong Operation Desert Storm, noong 1,970, isa nagsagawa ang US ng humigit kumulang 2,000 at 200 sorties sa unang 24 na oras at mahigit 110,000 sorties sa loob ng 43 araw ng operasyon. Wala tayong eksaktong bilang ng sorties na ginawa ng US at Israel sa unang 24 na oras. Pero alam natin na sa unang ilang oras pa lang, 500 sorties na agad ang isinagawa ng Israel sa Iran. Kung palalawakin pa natin yon, alam natin na maaring ito na ang nagtatakda ng mga record pagdating sa tindi ng pinagsamang operasyon sa Himpapawid. Alam natin na pinagsama, tinamaan ng US at Israel ang mahigit 2,000 target sa Iran sa loob ng 24 na oras. Kaya ang tanong, paano tumugon ng Iran? Sinubukan nilang gumanti, ngunit nabigo. Sabi ng Iran, tinarget nila ang USS Abraham Lincoln gamit ang 4 na anti-ship ballistic missiles. Yun lang ang sinabi nila. Sobrang tiyak ng sinabi nila, talagang tinarget. Agad ding nag-claim ang Iranian bot accounts na napalubog nila ang carrier. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na labanan ang mga Iranian bot accounts. At ito rin ang dahilan kung bakit palagi naming hinihiling sa inyo na i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Mas maraming tao ang maaabot at matututo ng katotohanan sa aming mga video. Pero nagkamali ang mga bot accounts. Ito ang totoong mangyari. Kumpirmado ng US Central Command na walang lumapit na missile. Hindi tinamaan ng Lincoln at tuloy pa rin ang pagpapalipad nito ng eroplano para sa operasyon. Ito ang kinakaharap ng Iran sa buong digmaan. Hindi talaga nila matamaan ang mga target ng militar ng US. Sobrang lakas ng depensa. Ngayon, hindi ibig sabihin na wala silang tagumpay paminsan-minsan. Mas marami talagang oras at resources ang ginugugol ng Iran sa pag-atake sa mga bansa sa Gulpo at sibilyan. Dahil alam nilang, iyon lang ang paraan para makapagdulot ng tunay na pinsala. Hindi nila kayang labanan ng militar ng US, kaya pinarulusahan nilang iba, umasang pipilitin ng mga bansang ito ang US na itigil ang kampanya. Mukhang hindi gumagana ang plano ng Iran na yon, at bumabalik pa nga ito laban sa kanila. Tatalakay natin ito mamaya. Sumali na rin ang Saudi at UK sa digmaan kontra Iran. Pero ibang usapan na yon para sa ibang video. Narito ang pahayag ni Pangulong Trump tungkol sa unang 36 na oras ng digmaan. Pakinggan ninyo. Sa nakalipas na 36 na oras, inilunsad ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang Operation Epic Fury, isa sa pinakamalaki, pinakakomplikado at pinakamatinding opensibang militar na nakita ng mundo. Wala pang nakakita ng ganito.
Tinaman namin ang daan-daang target sa Iran, kabilang ang mga pasilidad ng Revolutionary Guard at mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Iran. Kanina lang, inanunsyo naming winasak ang 9 na barko at ang gusali ng kanilang hukbong dagat. Lahat yon nangyari sa loob lang ng ilang minuto. Patay na si Ayatollah Khomeini, ang dating kataas-taasang pinuno ng Iran. Ang kasuklam-suklam at masamang taong ito ay may dugo ng daan-daan at libu-libong Amerikano sa kanyang mga kamay at responsabale sa pagpatay ng napakaraming inosenteng tao sa iba't ibang bansa. Kagabi, sa buong Iran, narinig ang mga tinig ng mga Iranian na nagdiriwang at nagsisigawan sa kalsada nang ipahayag ang kanyang pagkamatay. Wala na rin ang buong pamunuan ng militar at marami sa kanila ang gustong sumuko para mailigtas ang kanilang mga buhay. Gusto nila ng immunidad. Libo-libo sa kanila ang tumatawag. Patuloy ang malalakas na operasyon sa labanan at magpapatuloy ito hanggang makamit ang lahat ng layunin. Napakalakas ng ating mga layunin. Pwede sana nilang nagawa ito 2 linggo na ang nakalipas pero hindi nila kinaya. Kanina lang ngayong araw, ibinahagi ng CENTCOM ang balita na 3 kasapi ng militar ng US ang nasawi sa labanan. Bilang isang bansa, nagluluksa tayo para sa mga tunay na Amerikano makabayan na nagalay ng kanilang buhay para sa ating bayan habang ipinagpapatuloy natin ang makatarungang misyon na dahilan ng kanilang sakripisyo. Ipinagdarasal namin ang lubos na paggaling ng mga sugatan at ipinapaabot ang aming labis na pagmamahal at walang hanggang pasasalamat sa mga pamilya ng nasawi. At sa kasamaang palad, malamang ay madaragdagan pa ito. Ganyan talaga ang realidad bago matapos. Maaring madagdagan pa, pero gagawin namin ang lahat para maiwasan yon. Ngunit maghihiganti ang Amerika para sa kanilang pagkamatay at magpaparusa ng matindi sa mga teroristang naglunsad ng digmaan laban sa sibilisasyon. Naglunsad sila ng digmaan laban mismo sa sibilisasyon. Ang aming determinasyon, pati na rin ng Israel, ay hindi kailanman naging mas matatag kaysa ngayon. Ang Amerika ngayon ay muling pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo ng higit sa lahat. Pero ang tanging dahilan kung bakit natin nararanasan ang ganitong kalidad ng buhay, kalayaan at seguridad ay dahil nagawa natin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Pero ito ay dahil sa mga mandirigmang handang ialay ang kanilang buhay upang labanan ang ating mga kaaway. Mas mahusay silang lumalaban kaysa iba. Ang rehimeng Iranian na may mga long-range na missile at mga sandatang nuclear ay magiging matinding banta sa bawat Amerikano. Hindi dapat payagan ang bansang lumilika ng mga hukbong terorista na magkaroon ng ganitong sandata. Magkakaroon sila ng kapangyarihang pilitin ang mundo sa masama nilang kagustuhan, ngunit hindi natin ito hahayaang mangyari. Hindi natin ito hahayaang mangyari sa atin at hindi rin natin ito papayagan mangyari sa iba. Ang Estados Unidos ang may pinakamalakas na militar na nakita ng mundo. Muling pinatatag ko ang ating militar noong una kong termino. Wala pang naging militar na katulad ng sa atin. Sa totoo lang, walang makakalapit pero ginagamit natin ngayon ang militar para sa kabutihan at mabuting layunin. Isinasagawa natin ang napakalaking operasyong ito hindi lang para tiyakin ang seguridad sa ating panahon at lugar, kundi para rin sa ating mga anak at sa kanilang mga anak, tulad ng ginawa ng ating mga ninuno para sa atin maraming taon na ang nakalipas. Ito ang tungkulin at pasanin ng isang malayang bayan. Tama at kinakailangan ang mga hakbang na ito upang matiyak na hindi kailanman haharap ang mga Amerikano sa isang radikal at uhaw sa dugong teroristang rehimen na armado ng mga sandatang nuclear at maraming banta. Sa halos 50 taon, ang mga masasamang ekstremistang ito ay umatake sa Estados Unidos habang sumisigaw ng mga islogan na kamatayan sa Amerika o kamatayan sa Israel o pareho.
Sila ang pangunahing taga-suporta ng terorismo sa mundo. Tayo ang pinakadadakila at pinakamalakas na band sa mundo, kaya nating kumilos laban sa kanila. Hindi na magpapatuloy ang mga hindi matanggap na banta na ito. Muli kong hinihikayat ang Revolutionary Guard, ang militaire ng Iran at pulisya na ibaba ang inyong mga armas at tumanggap ng buong kaligtasan o harapin ang tiyak na kamatayan. Tiyak na kamatayan ang naghihintay. Hindi ito magiging maganda. Nananawagan ako sa lahat ng makabayang Iranian na nagnanais ng kalayaan na samantalahin ang pagkakataong ito, maging matapang at bayani at bawiin ang inyong bansa. Kasama ninyo ang Amerika, nanghako ako sa inyo at tinupad ko ang pangako ngayon. Nasa inyo na ang desisyon, pero handa kaming tumulong. Salamat! Pagpalain kayo ng Diyos at ang ating mga kahangahangang mandirigma at pagpalain ng Diyos ang Estados Unidos ng Amerika. Salamat!